Panginoong naming Diyos, salamat sa biyayang ito at pagkakataon na magtipon-tipon kami. Inaalay namin sa iyo ang aming klase. Bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa habang nag-aaral. Palakasin ang aming pagkakaisa at pagkakaibigan. Gabayan mo po ang aming mga guro sa pagtuturo. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat araw na aming tatahakin. Amen. Kumusta kayo mag-aaral? Ang lahat ba ay handa ng matuto sa aral dito? Okay. Bago natin simulan ang ating talakayan, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating maikling pangkat. Saan nagmumula itong liwanag? Hindi nagdidilim sa buong magdamag. Sa kislap ng ilaw na iyong dala, lahat ng araw gumaganda. Taas, baba, kanan, kaliwa, saan ka man magpunta, liwanag ang iyong dala. Nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine. Nabuhayan ba ang lahat? Okay. So, maaari ko bang malaman kung ilan ang narito o ilan ang lumiban sa ating klase? Okay, very good. Lahat ay narito. Okay, mag-aaral. May takdang aralin ba tayo kahapon? Okay, pakipasa na ang inyong takdang aralin. Mag-aaral, bago natin simulan ang ating takdang aralin, maaari ba nating basahin ang ating bahay patakaran? Ang unang bahay patakaran ay respeto sa sarili, simpatiya sa kapwa, sinusunod ang tama, pakikipagkapwa-tao, etikal na pag-uugali, tapat sa sarili at gawa, orasinga ang pakikinig at pag-unawa. Umaasa ako na ang lahat na ito ay inyong susundin para maging matiwasay ang ating klase. Naiintindihan niyo ba mga mag-aaral? Okay, so ngayon, tayo ay magtatalakay na ng ating aralin. Alam niyo ba kung paano nagsimula ang lahat? Kung paano nalikha ang buong mundo? Kasama na rin tayo mga tao. Well, ito ang sinabi sa Biblia sa aklat ng Henesis. Noong simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pero bago pa nagsimula ang lahat, walang lupa, walang liwanag, walang mga bituin, buwan, wala rin mga tao, mga hayop at mga puno. Wala lahat. Madilim ang buong kapaligiran. Hanggang sa nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pero ang lupa ay walang laman at anyo. Madilim ang paligid. Kaya noong unang araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Masaya ang Diyos sa liwanag na kanyang nakita. Kaya hinati niya ang liwanag sa dilim. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay gabi. Noong ikalawang araw, sinabi ng Diyos, hahatiin ko ang tubig sa dalawa. At ayun na nga, naghiwalay ang tubig. Isang bahagi ay napunta sa itaas at ang ilan naman sa tubig ay nasa ibaba nito. At ang pagitan ng dalawang tubig ay tinawag ng Diyos na kalawakan o sky. Noong ikatlong araw naman, tinipon ng Diyos sa isang lugar ang tubig para lumitaw ang tuyong bahagi. At tinawag ng Diyos na lupa ang tuyong bahagi. At tinawag naman niya na dagat ang mga nagsasama-samang tubig. Pagkatapos, nilikha din ng Diyos ang lahat ng uri ng mga halaman at mga punong kahoy. Nakita ng Diyos na ang lahat ay mabuti. Sa ikaapat na araw, nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang pinakamalaking liwanag ay magliliwanag kung araw at ang isa naman ay magliliwanag kung gabi. Ito ay ang araw at buwan.
o sun and moon. Ang mga ilaw na ito ay magsisilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon o seasons, araw at taon. At sa araw ding ito ay ginawa din ng Diyos ang mga bituin at nilagay ito sa langit upang magliwanag sa buong mundo. Sa ikalimang araw, nilikha naman ng Diyos ang iba't ibang hayop sa tubig. Gayun din naman ang malalaking hayop sa dagat at marami pang ibang buhay sa dagat. Nilikha din ng Diyos ang mga ibon at iba't ibang uri ng mga ito at lahat-lahat na lumilipad sa himpapawid. At sa ika-6 na araw, nilikha ng Diyos ang maraming uri ng hayop sa lupa, mga maaamong hayop, mababangis na hayop, mga hayop na gumagapang, ganoon din naman ang mga maliliit na hayop na mamuno sa kanyang nilikha. Iya ay lubos na nasiyahan. Okay, sa puntong ito ay hahatiin ko kayo sa 2 grupo. Bawat grupo ay bibigyan ko ng isang gawain at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para ipresenta ito sa harapan. Sa gawain 1 or pangkat 1, gumuhit ng isang bahagi ng Pilipinas, dagat, bundok, puno o hayop na nagpapakita ng nilikha ng Diyos. Sa pangkat 2 naman ay sumulat o magkwento tungkol sa isang lugar sa Pilipinas at ang mga nilikha ng Diyos dito. Halimbawa, bundok, ilog, hayop, halaman. Maaari ring gumamit ng mga salita at pangungusap para ipakita ang kagandahan ng lugar. Ito ang rubrics ng pagmamarka sa pagguhit. Una ay paglikha ng tema, 15, pagsulat ng liriko, 15, pagbuo ng metodolohiya, 20, at kabuuang puntos ay 50. Ngayon naman ay tutungo sa paglalapat ng aralin. Ay muna natin ang panuto. I-match ang tamang sagot sa pamamagitan ng pagsulat ng letra ng hanay B sa tabi ng numero ng hanay A. At pagkatapos ay ating isiyasat ang iyong mga sagot o ang inyong pagtataya. Basahin natin ang panuto. Basahin ang bawat sagot, pangungusap at piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa isang perasong papel. Narito naman ang iyong takdang aralin. Gumawa ng isang kanta na pinamagatang Ang Nilikha ng Diyos sa Pilipinas batay sa paglikha ng Biblia. Isulat ito sa inyong kwaderno. Ipasa ito bukas.